Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 16. Umaasa siyang maiintindihan siya ng kanyang mga tunay na kaibigan sa halip na tanungin ang kanyang mga desisyon. Nagpa siya si Guning na kausapin si Yumixi mamaya tungkol doon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yumixi si Guning na napaka-agresibo at matapang. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nanatiling tahimik. Nakaharap kay Xiao Feifei at sa kanyang dalawang katulong, nanatiling kalmado si Guning, kung gayon, sasabihin mo sa akin kung bakit palagi kang nakatingin sa akin habang nagkukwento ka. Sinadya ito ni Guning para mairita si Xiao Feifei. Agad na nakipagtalo si Xiao Feifei na may matinding disgusto, dahil ang isang tao ay ikaw. Gusto mo bang tanggihan ito? Ikaw ay mahirap at naglakas loob kang maglakad sa isang tindahan ng alahas. Wala kang kayang bayaran doon, at naiinggit ka sa mga kaya. Kung gusto mo ng alahas, kunin mo ang payo ko at maghanap ka ng sugar daddy, malamang ang sugar daddy mo. Biglang huminto si Xiao Feifei, dahil nakatikip ang bibig niya ng bola ng papel. Ang bowl ang papel ay eksaktong ibinato ni Guning sa mabilis, marahas at tumpak na paraan. Ang lahat ay natulala sa pagkamangha. Ano? Ano ang nangyari? Naghagis lang ba si Guning ng papel na bola sa bibig ni Xiao Feifei mula sa 3 metro ang layo? Oo, sigurado akong tama ka. Talaga. Hindi ito maaaring totoo. Nagkataon lang siguro. Malamang. Ang iba ay nanatiling walang imak. Nagulat ang lahat, ngunit naniniwala silang nagkakataon lamang. Mga ad ng Pub Future. Halos malunok ni Xiao Feifei ang papel na bola, at nakaramdam ng pagkasuklam. Sabay-sabay niyang iniluwa ang bola, umuungal sa galit kay Guning, asawa ka. How dare you? Hindi umimik si Guning, ngunit hakbang-hakbang na lumapit kay Xiao Feifei. Tinitigan niya ng diretso si Xiao Feifei, na ikinatakot ni Xiao Feifei. Naglakad si Guning papunta kay Xiao Feifei at hindi nagtagal ay nasa harapan na niya ito. Bago makapag-react si Xiao Feifei, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal sa mukha ni Xiao Feifei. Bam! Isang malakas na snap sound. Ang lahat ay mas nabigla ngayon. Tinalo ni Guning si Xiao Feifei. Hindi lang sinaktan ni Guning si Xiao Feifei, tinamaan din siya ng malakas. Si Xiao Feifei ay sinampal ng pipi na may marka ng palad sa kanyang mukha. Guning, napakasungit mo at hindi mabait. Paano mo nataman si Xiao Feifei? Sa sandaling iyon, nakipagtalo si Yang Chengjun, na parang kasalanan ni Guning ang lahat. Alam ng lahat na gusto ni Yang Chengjun si Xiao Feifei, at paninindigan niya ito anuman ang ginawa niya. Sa kasamaang palad, hindi siya nagustuhan ni Xiao Feifei. Kahit na si Yang Chengjun ay matangkad at gwapo, siya ay mula sa isang ordinaryong pamilya. Hindi magugustuhan ni Xiao Feifei ang isang batang lalaki mula sa mas mahirap na pamilya kaysa sa kanya. Ngunit nasiyahan si Xiao Feifei sa pakiramdam na siya ay protektado ng isang tao, na nagpapakitang siya ay karismatiko. Hindi rin tatanggihan ni Xiao Feifei si Yang Chengjun. Marahil ay naniniwala pa rin si Yang Chengjun na may pagkakataon siya, o nag-e-enjoy lang siya sa paghabol. Hindi siya sumuko kay Xiao Feifei. Hindi ba siya naging napakasungit para ipahiya ako? Tanong pabalik ni Guning. Ngunit hindi kanya sinaktan, pangangatwiran ni Yang Chengjun. Kung gayon, mapahiya ko rin siya. Ngumisi si Guning. Ikaw. Biglang sumigaw si Xiao Feifei, Guning, ang lakas ng loob mong talunin ako. Ang sanggit mo. Si Xiao Feifei ay nagmura kay Guning at itinaas ang kanyang kamay. Bago bumagsak ang kanyang kamay, nasalo ito ni Guning sa hangin. Ang lahat ay namangha sa bilis ni Guning. Mabilis niyang nahawakan ang kamay ni Xiao Feifei. Mga ad ng Pub Future. Ikaw. Kung maglakas loob ka pang tawagin akong asong babae, hahayaan kitang magdusa ng higit pa sa isang sampal. Malamig na babala ni Guning. Naramdaman agad ni Xiao Feifei ang pressure. Tumingin siya kay Guning nang makita ang kanyang bibig. Nanatiling tahimik lahat ng iba pang estudyante sa classroom. Walang nang ahas na magbitaw ng salita. Kinalas ni Guning ang kamay ni Xiao Feifei, bumalik sa kanyang upuan.
Pagkaraan ng ilang segundo, nalaman ni Xiao Feifei na siya ay tinamaan at napahiya ni Guning. Sinubukan niyang manalo pabalik. Guning, gusto mo bang tumakas ng ganoon? Sigaw ulit ni Xiao Feifei. Inihagis niya ang isang bote ng tubig sa kanyang mesa sa ulo ni Guning. Nang makita ito, halos lahat ay naghihintay upang masaksihan ang isa pang drama. Bagamat nalaman nilang iba si Guning at naging matapang at mapanghikayat, napakababa pa rin ang tingin nila sa kanya. Sa kanilang mga mata, gaano man ang pagbabago ni Guning, hindi niya nagawang baguhin ang katotohanan na siya ay mula sa isang mahirap na pamilya na walang anumang impluwensya. Para naman kay Xiao Feifei, ipinanganak siya sa isang mayamang makapangyarihang pamilya. Si Guning ay tiyak na mabibigo sa huli. Napakadali para sa pamilya ni Xiao Feifei na harapin ang kaunting problema tulad ni Guning. Kaya, ang ginawa ni Guning ay nagpalaki lamang ng hindi pagkagusto. Sa hindi malamang pagkakataon, tumalikod si Guning, hinampas ang bote ng tubig pabalik kay Xiao Feifei. Dumiretso ang bote sa noo ni Xiao Feifei. Nagsisimula ng kumulo ang noo niya. Muli, namangha ang lahat. Kung nagkataon lang si Guning sa huling pagkakataon, tiyak na sa pagkakataong ito ay tinutukan niya si Xiao Feifei. Ngayon, nagsimulang magbago ang opinyon ng lahat tungkol kay Guning. Sa maikling panahon, sumigaw si Xiao Feifei. Ang link sa pinagmulan ng impormasyong ito ay nasa N0V3 pounds. N. Feifei. Tumakbo sina Yang Yulo at Wu Qingya para tingnan ang pinsala ni Xiao Feifei. Guning, ikaw. Naiinis si Yang Chengjun. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, at malamang na makipag-away kay Guning. Sa sandaling ito, pumasok ang punong guro. Anong nangyari? Seryosong tanong ng punong guro. Nang makitang narito ang punong guro, agad na sumagot si Yang Chengjun, si Guning iyon. Sinampal niya at tinamaan si Xiao Feifei. Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 17. Nais ni Yang Chengjun na magkaroon ng preemptive strike kay Guning. Ngunit nakalimutan na niya ang punong guro ay hindi kailanman nakagawa ng conclusion nang hindi nalalaman ang lahat ng katotohanan. Kaya, lumingon ang punong guro kay Guning at nagtanong, Guning, maaari mo bang ipaliwanag ang lahat ng iyan? Oo, inaamin ko na nataman ko si Xiao Feifei, dahil sa una niya akong binastos. Pumunta ako sa isang jewelry store kahapon. Gusto ko lang tingnan, pero pinahiya niya ako sa pagiging mahirap. At ngayon, pinagtawanan niya ako sa harap ng lahat, sinabing kailangan kong hanapin ang sarili ko ng sugar daddy. I simply used a ball of paper to shut her mouth, then she called me bitch. Sa sobrang inis ko, sinampal ko siya. Binato niya ako ng bote ng tubig pagkatapos. Tinaas ko ang kamay ko para protektahan ang sarili ko. Sa hindi pagkakataon, lumipad pabalik sa kanya ang bote ng tubig, at tumama sa kanyang noo. Iyon lang, sagot ni Guning. Nagsabi nga siya ng totoo, ngunit hindi niya sinabi na sinasadya niyang itama si Xiao Feifei sa pamamagitan ng bote ng tubig. Iniisip ni Guning na hindi na kailangang itago. Ang punong guro ay higit na nabigo ngayon. Nilinggan niya si Xiao Feifei, totoo ba ito? Ako, gustong makipagtalo ni Xiao Feifei, ngunit natatakot siya sa punong guro. Wala siyang sinabi sa huli, bagkus ay yumuko siya. Nanatiling tahimik din sina Yang Chengjun, Wu Qingya at Yang Yulo. Lahat sila ay hindi gustong magkaroon ng gulo. Mga ad ng pub future. Ngayon, alam na ng punong guro kung ano talaga ang nangyari. Kasalanan ni Xiao Feifei na insultuhan si Guning sa una, pagkatapos ay kasalanan ni Guning na saktan si Xiao Feifei pabalik. Dahil pareho kayong nagkamali, pareho kayong makakatanggap ng parusa o nagpapatawad sa isa't isa. Pwede kang pumili, nagpa siya ang punong guro na hayaan silang sila mismo ang pumili. Hindi malulutas ng parusa ang bawat problema. Ang kanilang saloobin ang pinakamahalaga. Walang pakialam ang head teacher kung mag-aaway pa sila, basta huwag lang silang mag-away sa school. Sumang-ayon si Guning. Iyon talaga ang gusto niya. Kaya bigla niyang sinabi kay Xiao Feifei,
Xiao Feifei, maaari kang pumili. Kahit anong gusto mo. Wala akong pakialam. Naisip ni Xiao Feifei na isa itong hamon. Nagalit siya, at pinandilatan si Guning. Talagang hindi patatawarin ni Xiao Feifei si Guning. Siya ang nasugatan pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, hindi rin niya gustong maparusahan. Kaya, kahit nainis si Xiao Feifei, kailangan niyang tapusin ito. Ipinangako niya sa sarili na tatalunan niya si Guning balang araw sa darating ngunit. Sige, nasaktan si Xiao Feifei, at dapat pumunta sa infirmary ngayon, sabi ng punong guro. Pagkatapos, kasama ni Yang Yulo, pumunta si Xiao Feifei sa infirmary. Pinandilatan ni Yang Chengjun si Guning bago siya bumalik sa kanyang upuan. Nagsimula na ang ikalawang klase. Kaunti lang ang tao sa labas. Galit na sinabi ni Xiao Feifei, Guning, tara na at tingnan natin. Babayaran talaga kita. Oo naman. Dapat nating turuan ng leksyon si Guning, agad na sumang-ayon si Yang Yulo. Mga ad ng Pub Future. Itinuro ng punong guro ang matematika. Siya ay isang mahigpit na guro, at walang sino man ang nangahas na mag-zone out. Nakatuon din si Guning sa klase. Kahit na siya ang may-ari ng Jade Eyes, kailangan niyang matuto. Sumakay sa isang paghahanap sa pagsisimula sa N0V #Elban. Sa kabutihang palad, siya ay isang mabuting mag-aaral sa kanyang huling pagkakatawang tao. Hindi mahirap para sa kanya na matuto. Para naman kay Yumixi, nag-aalala pa rin siya sa buong klase. Medyo hindi siya komportable sa pagbabago ni Guning, ngunit mas nag-aalala siya na maghihiganti si Xiao Feifei kay Guning. Sa wakas, natapos din ang klase. Agad na tinanong ni Yumixi si Guning, Guning, nagkaroon ka ng masamang dugo kay Xiao Feifei. Hindi ka ba natatakot? Bago pa matapos si Yumixi, pinutol siya ni Guning. Seryoso ang mukha ni Guning. Niya sa mahinang boses, Mixi, alam kong nagmamalasakit ka sa akin, ngunit gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang pananatiling tahimik at mahina ay hindi makakatulong sa iyo sa anumang bagay. Sapat na ako, at sa palagay ko ay hindi ako kayang saktan ni Xiao Feifei. Kung natatakot ka sa kanya, pwede mo akong layuan. Hindi kita masisisi. Kung willing ka pa ring maging kaibigan, masanay ka sa mga pagbabago ko. At sana magbago ka rin. Kailangan mong tumanggi sa anumang ayaw mo. Kailangan mong lumaban-laban sa hindi patas. Higit sa lahat, kailangan mong ipaglaban ang gusto mo. Hindi kita pipilitin. Bahala ka. Hindi pipilitin ni Guning si Yumixi na magbago. Gusto lang niyang tumulong. Literal na nabigla si Yumixi sa sinabi ni Guning. Akala niya ay tama si Guning. Kung palagi kang mahina at tahimik, walang mag-aalaga sa iyong tunay na nararamdaman. Nang makitang napaka-outgoing at confident ni Guning, nabuhayan ng loob si Yumixi. Gusto rin niyang magbago. Kahit na natatakot pa rin siya kay Xiao Feifei, hindi na siya handang manatiling tahimik at mahina. Nais niyang mabuhay para sa kanyang sarili. Tatanggi siya sa mga ayaw niya, lalabanan ang hindi patas, at ipaglalaban ang mahal niya. Nasa puso ni Yumixi ang sagot, ngunit hindi niya maiwasang magduda sa sarili. Guning, tama ka. Ang pagiging mahina at tahimik ay hindi makakatulong sa atin sa anumang bagay. Ayaw kong mapahiya pa. Gusto kong magbago, pero pwede ba? Hanggat gusto mo, kaya mo talaga, sabi ni Guning. Determinado na ngayon si Yumixi, I will. Mixi, dahil kaibigan kita, pangako kung kailangan mo ako, hindi ako magsasawang tulungan ka. At ayaw ko sa pagtataksil. Pakisabi sa akin ng direkta kung ayaw mong maging kaibigan, sa halip na saktan ako para sa mga mali. Sabi ni Guning, sabay babala at nangako. Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 18. Sa pagharap sa babala at pangako ni Guning, tumugon si Yumixi ng may katapatan, Guning, pinahahalagahan ko ang ating pagkakaibigan. Oo. Kahit na si Yumixi ay nakabatay sa sarili, alam niya kung ano ang katapatan.
Sa sandaling kinuha niya ang isang tao bilang kanyang kaibigan, hindi siya magtataka. Magaling, naniniwala ako sa iyo, ngumiti si Guning. Sa pagkakataong ito, taos-pusong kinuha ni Guning si Yu Meixe bilang kanyang kaibigan. Hindi naging madali para kay Guning na magtiwala sa isang tao, ngunit hanggat hindi siya nagpasya, seseryosohin niya ito. Siyempre, hindi sasabihin ni Guning sa kanyang kaibigan ang lahat, ngunit hindi rin niya sasaktan ang kanyang kaibigan. Palagi siyang handang tumulong sa kanyang kaibigan. Sa umagang ito, sina Xiao Feifei, Yang Yulo, Wu Qingya at Yang Chengjun ay pinandilatan si Guning ng may galit. Alam ni Guning na hindi susuko si Xiao Feifei, ngunit hindi siya natakot. Iba na siya ngayon. Nang matapos ang mga klase sa umaga, umalis sina Guning at Yu Meixe sa silid-aralan. Dumiretso sila sa kantin. Sa kabutihang palad, hindi sila nakitaan ni Xiao Feifei ng anumang problema. Ngunit sa sandaling lumabas si Guning sa gusali ng pagtuturo, hinarang siya ng isang batang babae. Ang babae ay si Gu Xiaoxiao, ang pinsan ni Guning, na isa sa mga dahilan ng kamatayan ni Guning. Kahit na si Gu Xiaoxiao ay hindi kasing ganda ni Guning, siya ay may magagandang katangian, kung hindi ay hindi may in love si Qinzing sa kanya. Bukod dito, si Gu Xiaoxiao ay mula sa isang mayamang pamilya. Kahit na ang Qin family ay may kapangyarihan at kaunting pera, hindi ito sapat. Kailangan nila ng mas maraming pera upang makuha ang kanilang mga layunin. Mga ad ng pub future. Guning, hindi ko inaasahan na makakaligtas ka. Ang mga mata ni Gu Xiaoxiao ay puno ng puot at kawalang kabaitan. 2 araw siyang binangungot pagkatapos niyang masaksihan ang aksidente sa sasakyan. Ngunit nang marinig niya ang balita mula kay Qinzing kaninang umaga na nakaligtas si Guning, mas lumalim ang kanyang puot. Siya ay nagdusa mula sa mga bangungot sa loob ng 2 araw, habang si Guning ay mabuti at malusog. Hindi kinaya ni Gu Xiaoxiao ang katotohanan. Si Gu Xiaoxiao ay isang makasarili na babae na tanging ang kanyang sarili lamang ang inaalala. Sa kanyang mga mata, kasalanan ni Guning ang lahat. Kung namatay talaga ako dahil sa car accident na iyon, hindi ka ba natatakot na hanapin kita bilang marami? Tinitigan ni Guning si Gu Xiaoxiao na may pekeng ngiti sa kanyang mukha. Alam ni Guning na si Gu Xiaoxiao ay dapat natakot, at nagkaroon ng 2 kakilakilabot na araw dahil sa aksidente sa sasakyan. Siyempre, hindi na konsensya si Gu Xiaoxiao. Natakot lang siya. Ikaw. Nagbago ang mukha ni Gu Xiaoxiao. Tila natama ni Guning ang punto. Kahit na inis si Gu Xiaoxiao, ayaw na niyang banggitin pa ang aksidente sa sasakyan. Guning, kahit kailan hindi ka nagustuhan ni Qinzing. Hindi mo na siya girlfriend. Kaya please layuan mo siya, at huwag mong ipahiya ang sarili mo, sabi ni Gu Xiaoxiao kay Guning. Nagmamalaki si Gu Xiaoxiao na parang siya ang nanalo. Gusto lang niyang saktan si Guning. Gusto niyang makitang malungkot at miserable si Guning. Sa kasamaang palad, nagbago na si Guning. Hindi siya masasaktan, bagkus ay naiinis siya. At sa mga mata ni Guning, si Gu Xiaoxiao ay isang biro lamang. Hindi ko gusto ang isang napakasamang batang tulad niya. Tanging mga babaeng katulad mo ang makakahanap sa kanya na kaakit-akit. Nakasusuklam. Nakipagtalo si Guning. Ano? Nagulat si Gu Xiaoxiao. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya mula kay Guning. Sinabi niya na hindi niya gusto si Qinzing, at naisip pa niya na siya ay kaayla hilakbot. Hindi maniniwala si Gu Xiaoxiao. Siguradong nagpapanggap si Guning na wala siyang pakialam. Tumugon si Gu Xiaoxiao pagkatapos, Guning, patuloy na magsinungaling sa iyong sarili. Sa tingin mo ba maniniwala talaga ako sa'yo? Maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Walang pakialam si Guning kay Gu Xiaoxiao. Pagkatapos, dirdiretso siyang naglakad palayo. Mga ad ng pub future. Ikaw. Nairita si Gu Xiaoxiao. Gusto niyang saluhin si Guning at nakipagtalo, ngunit kailangan niyang sumuko dahil hinihintay niya si Qinzing. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang napagtanto ni Gu Xiaoxiao na medyo iba na ngayon si Guning.
Noong nakaraan, hindi kailanman makikipagtalo si Guning. Gayunpaman, napaka-agresibo niya ngayon. Nagbago ba ang kanyang pagkatao pagkatapos ng aksidente sa sasakyan? Nang makalayo na sila, tiningnan ni Yumixi si Guning paminsan-minsan. Mukhang may sasabihin siya. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong sabihin, unang tanong ni Guning. Kahit na alam talaga ni Guning kung ano ang gustong malaman ni Yumixi, nilayon pa rin niyang hayaan si Yumixi na magtanong sa sarili. Pagkaraan ng ilang segundo, hindi napigilan ni Yumixi na magtanong, Guning, nakasama mo ba talaga si Chinzing? Ito ay lampas sa imahinasyon ni Yumixi na si Chinzing ay makakasama ni Guning. Ang dalawa ay mula sa magkaibang background. Na-curious si Yumixi. Medyo. Gusto akong ipahiya ni Gu Xiaoxiao, kaya hinayaan niya si Chinzing na habulin ako, pagkatapos ay itinapon ako pagkatapos ng 2 buwan. Gusto lang niyang makita akong nagbibiro. Kaya parang hindi ko talaga siya nakasama. Hindi nagtago si Guning. Sinabi niya ang totoo. Ano? Nagulat si Yumixi. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng hinanakit para kay Guning, ilang grupo lang sila ng mga nananakot. Paano nila nagawa sa'yo yon? Naawa si Yumixi kay Guning, at nakonsensya din dahil wala siyang magawa para sa kanyang kaibigan. Ayos lang. Ito ay isang lumang kwento. Mabuti na ako ngayon, pang-aaliw ni Guning kay Yumixi. Tiningnan ni Yumixi si Guning, tinitiyak na siya ay talagang magaling. Pagkatapos ay bumuti ang pakiramdam ni Yumixi. Ba, sinamantala ka ba niya? Tanong ni Yumixi mamaya. Hindi man lang tayo magkahawak kamay na naglalakad, sagot ni Guning. Oo, hindi pa nga sila magkahawak kamay na lumakad, pati na ang iba pang matalik na pag-uugali. Hindi kailanman nagustuhan ni Chinzing si Guning. Ang kanilang relasyon ay isang laro lamang. Hindi kailanman hahawakan ni Chinzing si Guning. Mahusay, gamaan ang loob ni Yumixi. Ngumiti si Guning, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Akala niya ay isang magandang kaibigan si Yumixi. Nang sa wakas ay dumating na sila sa kantin, pumunta si Yumixi para kumuha ng pagkain, ngunit hiniling ni Guning na manatili sa kanyang upuan. Alam ni Guning na gustong bilhan siya ni Yumixi ng tanghalian kung sakaling kumain siya ng bimbang gaya ng dati. Ngunit tinanggihan ni Guning. Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 11. Itong pagkain ay nasa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Nakapulot ako ng pera sa isang kalsada. Sabi nga, dapat mong ibahagi sa iba ang perang hindi mo sinasadyang mapulot, kung hindi, malas ka. Nagsinungaling si Guning kay Yumixi sa parehong lumang dahilan. Talaga. Ang galing. Pagkatapos ng oras na ito ay nasa iyo. Bibilhan kita ng pagkain mamayang hapon. Hindi na tumanggi si Yumixi sa pagkakataong ito, narinig din niya ang matandang kasabihan. 2 palapag ang kantin. Ang unang palapag ay para sa publiko, nagbibigay ng mura at hindi masarap na pagkain. Ang pagkain ay ginawa sa isang malaking halaga sa bawat oras. Ang lasa ay hindi ang unang prioridad, hanggat ang pagkain ay luto. Ang ikalawang palapag ay isang pribadong kainan. Maaari kang mag-order muna ng kahit anong gusto mo, pagkatapos ay isa-isa kang ipagluluto ng kusinero. Alinsunod dito, ang presyo ay mas mataas. Kung kumain ka sa General Cafeteria, sapat na ang 10 yuan. Gayunpaman, kung kumain ka sa pribadong cafeteria, 100 yuan ay halos hindi sapat. Kaya nang iminungkahi ni Guning na kumain sa ikalawang palapag, agad na tumanggi si Yumixi. Hindi siya pinakinggan ni Guning, at diretsyong naglakad papunta sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay kinailangan ni Yumixi na sumunod. Sumakay sa isang paghahanap sa pagsisimula sa N0V#Elban. Kahit na ang mga mag-aaral sa pribadong cafeteria ay hindi kasing dami ng mga mag-aaral sa General Cafeteria, ang ikalawang palapag ay halos okupado, dahil mayroong maraming mayayamang bata. Ang pangalawang Guning at ang kanyang kaibigan ay umakyat, isang hindi magandang boses ng babae ang tumunog, hindi ba ito si Guning ay mula sa ika-4 na silid-aralan?
Hindi ba't siya ang kilalang mahirap na estudyante? Bakit nandito siya? Mga ad ng Pop Future. Si Guning ay talagang hindi sikat. Ang mga kaklase niya lang o ang mga kaibigan ni Gu Xiaoxiao at Qinzing ang nakakakilala sa kanya. Nabanggit na ng batang babae na si Guning ay mula sa ika-4 na silid-aralan, ibig sabihin ay hindi siya kaklase ni Guning. Ang babae ay hindi rin maaaring maging kakilala ni Qinzing. Sigurado si Guning na dapat ay kaibigan siya ni Gu Xiaoxiao. Walang intensyon si Guning na makipagtalo pabalik. Napatingin siya sa dalaga. Ang babae ay talagang mabuting kaibigan ni Gu Xiaoxiao. Ang kanyang pangalan ay Chen Zaiyao. Siya ay isang senior mula sa pangalawang silid-aralan. Si Chen Zaiyao ay ipinanganak din sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama, na may 12-dosenang milyong mga ari-arian, ay isang direktor ng isang sikat na korporasyon ng real estate. Ang korporasyong pinagtrabahuan ng ama ni Chen Zaiyao ay malapit na makipagtulungan sa kumpanyang pinagtrabahuan ng ama ni Gu Xiaoxiao. Madalas silang nagtitipon. Si Chen Zaiyao at Gu Xiaoxiao ay natural na naging mabuting magkaibigan. Alam din ni Chen Zaiyao ang nangyari sa pagitan ni Guning at Qinzing. Gayunpaman, hiniling ni Gu Xiaoxiao at Qinzing sa kanya na itago ang katotohanan sa kanyang sarili, kaya hindi niya sinabi kahit kanino. Binigyan lang siya ni Guning ng isang sulyap, pagkatapos ay hindi siya pinansin. Pumunta siya sa isang bakanteng mesa kasama si Yu Mixi, nagsimulang mag-order. Hindi pinansin ni Guning si Chen Zaiyao, ngunit sa mga mata ni Chen Zaiyao, si Guning ay isang duwag. Sanay siyang pagtawanan si Guning sa lahat ng oras, at hindi kailanman nakipagtalo si Guning. Sa palagay ko marahil ay nakapulot siya ng pera sa isang kalsada, dagdag ng isang batang babae na nakaupo sa tabi ni Chen Zaiyao. Hindi nila pinalampas ang anumang pagkakataon na pagtawanan si Guning. Si Yu Mixi, sa kabilang banda, ay nagulat na alam ng dalaga ang katotohanan. Nang makita ang mukha ni Yu Mixi, hindi alam ni Guning kung paano ipapaliwanag. Hindi nagtagal, natapos na ni Guning ang kanilang order. Ito ang pinakamasarap na pagkain na mayroon sila sa paaralan sa lahat ng mga taon na iyon. Guning, hindi ba ito sobra? Tanong ni Yu Mixi. Halos 200 yuan ang ginastos nila. Kung kumain sila sa pampublikong cafeteria, 200 yuan ay ganap na sapat para sa isang linggo. Huwag kang mag-alala, wala yon. Sagot ni Guning. Mga ad ng Pop Future. Yu Mixi pagkatapos ay itinikom ang kanyang bibig. Oh, tingnan ko kung ano ang mayroon kayong dalawang kawawang batang babae ngayon. Tumayo si Chen Zaiyao, naglakad patungo kay Guning. Ipinalagay niya na sina Guning at Yu Mixi ay masyadong mahirap para magkaroon ng isang bagay na talagang maganda. Tanging ang mga mayayaman na babae na naiinip ay masiyahan sa pagtawanan ng iba. Sa sandaling dumating si Chen Zaiyao, iniligpit ni Guning ang kwenta. Tumayo siya at pumunta sa nagluluto. Direktang hindi pinansin ni Guning si Chen Zaiyao muli. Hindi nasisiyahan si Chen Zaiyao. Lumapit siya para kunin ang bill. Gayunpaman, hindi siya papayagan ni Guning na gawin iyon. Bahagyang lumayo si Guning. Walang ibang kinuha si Chen Zaiyao kundi hangin. Nakaramdam siya ng hiya, na sinisigawan si Guning pagkatapos, Guning, ang lakas ng loob mong tumakas. Ang galit na boses ni Chen Zaiyao ay nagpapataas ng atensyon mula sa maraming estudyante. Hindi pinansin ni Guning si Chen Zaiyao kanina dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo, ngunit ngayon nahanap na siya ng gulo, nagpa siya si Guning na harapin ito. Huminto siya, tumingin ng diretso kay Chen Zaiyao, bakit hindi? Biglang natulala si Chen Zaiyao. Hindi niya inaasahan na makikipagtalo si Guning. Sa mga mata ni Chen Zaiyao, si Guning ay isa lamang mahinang malungkot na babae. Maaari niyang i-bully si Guning kahit kailan at saan man niya gusto. Ngunit ngayon ay iba na ang lahat. Nakipagtalo pa si Guning sa kanya sa harap ng lahat. Napahiya si Chen Zaiyao, Guning, alam mong mahirap kang babae at wala kang karapatang lumaban sa akin. Ano bang masama sa pagiging mahirap kong babae? Ito ay wala sa iyong negosyo. Wala kang karapatang hamarang sa daan ko.
Muling nakipagtalo si Guning. Hindi niya kailanman nagustuhan si Chen Ziyao. Ikaw, naiinis si Chen Ziyao. Sa totoo lang, walang karapatan si Chen Ziyao na hamarang sa daan ng iba. Ngayon, naniniwala ang lahat na pinahiya ni Chen Ziyao ang kanyang sarili. Sa gitna ng hindi pagkagusto ng lahat, si Chen Ziyao ay higit na nairita. Alam niyang wala siyang karapatang hamarang kay Guning, ngunit sanay na siyang pagtawanan si Guning. Hindi matanggap ni Chen Ziyao ang katotohanan na si Guning ay tumayo laban sa kanya. Kaya naman, hindi sumuko si Chen Ziyao. Guning, alam mo bang buntis ang iyong ina bago ikasal? Isa ka lang bastos na walang ama. Kabanata 20. Bam! Bago pa matapos si Chen Ziyao, sinampal siya ng malakas sa mukha. Ang pagkakataong ito ay mas mabigat kaysa sa huling pagkakataon sa mukha ni Xiao Feifei. Ang sinabi ni Chen Ziyao ay lubos na ikinairita ni Guning. Hindi lamang pinahiya ni Chen Ziyao si Guning, ngunit pinahiya din niya ang kanyang ina, na talagang hindi mabata. Natulala si Chen Ziyao, at hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Lampas sa kanyang imahinasyon na nagkaroon ng lakas ng loob si Guning na saktan siya. Nagulat din ang lahat ng nangyari, ngunit walang sumang-ayon. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi nagustuhan ni Guning nang malaman nila ang kanyang background, naniniwala silang lahat na bastos na ipahiya si Guning sa ganoong paraan. Hindi lahat ay tatawanan ang sakit ng ibang tao. Guning, ang lakas ng loob mong saktan ako. Sa wakas ay natanto ni Chen Ziyao kung ano ang nakuha niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, sinusubukang talunin si Guning. Gayunpaman, sa ikalawang pagtataas niya ng kanyang kamay, hinawakan siya ng mahigpit ni Guning. Agad na nasaktan si Chen Ziyao, ngunit hindi makatakas. Guning, bitawan mo ako. Nagbago ang mukha ni Chen Ziyao dahil sa sakit. Mga ad ng pub future. Hindi siya pinabayaan ni Guning. Malamig siyang tumingin kay Chen Ziyao. Ang kanyang paningin ay parang isang nagyayelong espada sa leeg ni Chen Ziyao. Nakaramdam ng pananakot si Chen Ziyao nang may takot sa kanyang mukha. Si Chen Ziyao ay nanginginig sa ilalim ng panggigipit ni Guning. Ang lahat ay namangha din sa kapangyarihan ni Guning. Natahimik ang pribadong cafeteria na parang kamatayan. Ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Chen Ziyao, sa palagay ko ay hindi pa kita nasaktan. Bakit hindi mo napigil ang gawin ito sa akin? Sa tingin mo ba hahayaan kitang makatakas kapag pinahiya mo ang aking ina sa harap ko? Pagkatapos, itinapon ni Guning si Chen Ziyao sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nadapa si Chen Ziyao, at muntik nang mahulog. Ang babae, na kasama ni Chen Ziyao, ay hindi nang ahas na magsalita. Si Chen Ziyao mismo ay nabibigla pa rin. Kasabay nito, si Gu Xiaoxiao at ang kanyang mga kaibigan ay kalalabas lamang sa ikalawang palapag. Nakita nilang maraming tao sa malapit, at na-curious sila. Naglakad sila palapit, pagkatapos ay nalaman na sina Guning at Chen Ziyao ay nasa gitna ng karamihan. Agad na sumugod si Gu Xiaoxiao sa gitna. May namamaga na pulang marka ng palad sa pisngi ni Chen Ziyao. Nagalit kaagad si Gu Xiaoxiao, "Ziyao, anong nangyari?" Narinig ni Chen Ziyao ang boses ni Gu Xiaoxiao, pagkatapos ay bumalik ang kanyang isip. Kahit na natatakot siya kay Guning ngayon, puno siya ng galit. Ngunit hindi alam ni Chen Ziyao kung ano ang sasabihin ngayon, tinitigan lamang niya si Guning ng may galit, na isang tugon sa tanong ni Gu Xiaoxiao. Ngayon, alam ni Gu Xiaoxiao na tinamaan ni Guning si Chen Ziyao. Nahirapan siyang paniwalaan na ginawa iyon ni Guning, ngunit agad niyang sinigawan si Guning, "Guning, gaano kakalakas ng loob na tamaan si Ziyao? Baliw ka ba? Ano?" Sinaktan ni Guning si Chen Ziyao. Nakakatawa yon. Isang batang lalaki na nagngangalang Zhang Yining, na kasama ni Qin Xing, ang biglang nagsalita ng malakas. Hindi siya makapaniwala na iyon ang katotohanan. Eksakto, alam nilang lahat kung anong klaseng babae si Guning. Si Guning ay palaging mahina, tahimik,
nakababahala sa sarili at hindi kailanman ng ahas na makipagtalo sa ibang tao. Imposibleng nataman ni Guning si Chen Ziyao. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala, sumang-ayon ang isa pang batang lalaki na tinatawag na Fu Mingliang. Habang pinaniwalaan ito ni Qinzing. Oo, nataman ko si Chen Ziyao, ano? Inamin ni Guning sa harap ng lahat, pagkatapos ay bumaling siya kay Gu Xiaoxiao, it's none of your business. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig ito, parehong nagulat sina Zhang Yiming at Fu Mingliang. Ano? Sinaktan niya talaga si Chen Ziyao. Paano ito naging posible? Ikaw, naiinis si Gu Xiaoxiao. Nagalit siya dahil naglakas loob si Guning na makipagtalo sa kanya sa publiko, kaibigan ko si Ziyao, negosyo ko ito. Wow, ngumisi si Guning, so ano ang gagawin mo? Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Maaari mong ihuntog ang iyong ulo sa lupa ng 10 beses, o hayaan si Ziyao na sampelan ka pabalik sa mukha ng 10 beses, sabi ni Gu Xiaoxiao na may purong kawalang kabaitan. Napabuntong hininga ang lahat pagkatapos noon. 10 beses. Napaka-cold-blooded ni Gu Xiaoxiao. Si Chen Ziyao ang unang nagpahiya kay Guning. Biglang nagiba ang opinyon ng lahat kay Gu Xiaoxiao. Si Qinzing at ang kanyang mga kaibigan ay sumimangot din sa hindi kasiyahan. Akala din nila tapos na. Gayunpaman, naalala pa rin ni Qinzing ang ginawa sa kanya ni Guning kaninang umaga, kaya hindi niya pinigilan si Gu Xiaoxiao. Para naman kina Zhang Yiming at Fu Mingliang, pareho silang walang simpatiya. Dumating silang lahat para magsaya. Bukod dito, na-curious din sila kung ano ang susunod na gagawin ni Guning pagkatapos niyang matamaan si Chen Ziyao. Oh, Guning, ikaw na naman. Paano ba naman lahat ng tao gustong gumawa ng gulo? Kaawa-awa ka. Bago pa makapagsalita si Guning, isang boses ng babae ang unang tumunog sa isang balentuna na paraan, ngunit walang anumang hindi kagandahang loob. Alam ni Guning kung sino ang babaeng ito nang marinig niya ang kanyang boses. Dapat ay si Chu Peihan. Sa katunayan, ito ay si Chu Peihan. Lumapit si Chu Peihan na nakalagay ang mga kamay sa bulsa, parang hoodlum. Agad na umalis ang lahat at hinayaan siyang dumaan. Mukhang natakot sila sa kanya. Si Chu Peihan ay isang kilalang masamang babae sa kanilang paaralan. Sanay siya sa pakikipaglaban, kaya walang nang ahas na inisin siya. Maging sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao ay handang lumayo kay Chu Peihan. Kaya, nang magpakita si Chu Peihan, sabay na ibinaba ni Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao ang kanilang mga boses. Si Qinzing, Zhang Yiming at Fu Mingliang ay hindi natatakot kay Chu Peihan, ngunit alam nilang si Chu Peihan ay mula sa isang makapangyarihang pamilya, at hindi normal na lumalaban sa kanya. Kahit na si Qinzing ay pinahiya ni Chu Peihan kaninang umaga at kinasusuklaman siya. Ayaw niyang makipagtalo sa kanya.